So for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. It's a done deal. It's there. Ano na siya. Tsaka sabi niya na haharapin niya yung charges. I think that he has repeated that to all of us. Kababayan po natin mukhang nagpapatuloy po itong hindi maganda na nangyayari po sa Marcos administration. Alam natin na napakaraming problema ng ating bansa na dapat solusyonan. Ito na nga, inuuna pa ng administrasyong Marcos na sirain ang mga Duterte, at isa po sa kanyang ginawa ay ang pagsuko ng ating President Duterte dito po sa ICC. Kasunod niyan, mga kababayan po natin, abay mukhang naninindigan pa rin itong si Solicitor General Guevara sa kanyang sinabi na walang jurisdiction po ang ICC sa ating bansa. Taliwas naman po ito sa ginawa po, mga kababayan, nitong si Boying Rimulya. Tandaan natin si Boying Rimulya, noon pa ay sinasabi niya, mga kababayan natin, na bago pa ay magkaroon ng arrest warrant or warrant of arrest, itong ICC ay dapat dumaan muna sa ating korte. Pero hindi po yan nangyari nung panahon, nung araw na inaresto nila ang President Duterte. Ito, pakinggan muna natin, yung sinabi ni Rimulya. Ito po siguro nung matino pa ang kanyang pag-iisip, But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Okay. So sabi niya, kailangan po ito dumaan sa ating court system. Pero hindi po ito nangyari, mga kababayan po natin. At ang pag-file ng habeas corpus ng mga anak ni President Duterte, hindi po tumayo bilang abogado ng gobyerno itong si Solicitor General, at umangal naman dito si Rimulya, at sinabi ni Rimulya abay hindi niya daw po alam at hindi nila napag-usapan, kumbaga hindi nagpaalam sa kanya si Solicitor General Guevara o kung bakit ayaw niya i-representa itong mga kasama po sa respondent doon sa ipinail na habeas corpus ng mga anak po ni President Duterte. So, dismayado po, at mukhang hindi matanggap nitong si Boying Rimulya. Kaya, no choice ngayon si Boying Rimulya, mga kababayan po natin. No choice daw siya, Kaya kailangan niyang tumayo bilang abogado ng gobyerno ngayon. At yun nga, sinagot niya na po, nagpaliwanag na po siya sa patungkol sa ipinail na habeas corpus ng anak ni Pangulong Duterte, kasama si Kitty, si Congressman Pulong Duterte at si Mayor Basti Duterte. Sumagot na po sila ngayon. Itong si Secretary Boying Rimulya, na mukhang hanggang sa kaduluduluhan ng kanyang hininga, mukhang susumpain po siya ng mga Duterte supporters dahil po sa kanilang pagtraidor, at kasabay ng pagbaliktad ni Marcos Jr., ibumaliktad din itong si Boying Rimulya. I will not argue with Mr. Guevara. I will not agree with him. He has recused himself, so we will take up the slack. Hindi makikipagtalo si Justice Secretary Crispin Rimulya. Hindi talaga siya makikipagtalo, mga kababayan po natin. Dahil Solging Guevara lang ay nanindigan. Kasi kung makikipagtalo siya, mapapahiya siya. Di ba? Kasi kasama nila yan eh. Kasama nila si Solging Guevara na nanindigan na walang jurisdiction ng ICC. Tapos siya ay laban bawi, di ba? Rimulya kay Solicitor General Menardo Guevara kaugnay sa desisyon nito na huwag tumayong abogado ng respondents sa habeas corpus petitions ng tatlong anak ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Korte Suprema. Sa ngayon, ang Department of Justice na ang humaharap sa kaso. Nilinaw din ni Secretary Rimulya na walang clearance o hindi ipinagpaalam sa kanya ni Guevara ang naging desisyon nito. Bagamat isang independent na ahensya ang OSG, isa itong attached agency ng DOJ. So, gusto pala ni Boying Rimulya ay magpapaalam pa sa kanya si Solging Guevara. Diba? Sabi siguro si Solging Guevara, bakit pa ako papaalam sa'yo, di ba? Wala naman tayong dapat pag-usapan at hindi ko naman kailangan ipagpapaalam sa'yo dahil ito naman yung ating paninindigan at ito naman yung paninindigan ng gobyerno. Pero kayo po ay bumaliktad, at ngayon gagamit pa kayo ng mga palusot na nakipagtulungan na kayo sa Interpol at ibinulgar po ni John Vic Rimulya
no, na sila pala talaga di umano ang bumayag pati sa eroplano, nag-arrange, nagkasikaso, no, sa warrant na ilabas, no, ng ICC para arestuhin yung ating dating presidente. At sinabi nga dito ni Boyeng Remulla, isa pa dito sa talagang kabisto-bisto na po, no, itong si Boyeng Remulla at ilan pa saka di umano'y kasabot sa pagplano, sinabi pa naman na, no, done deal na po ang nangyari po kay dating Pangulong Duterte. I think there's judicial notice that the hearings are ongoing already in The Hague. So, and there is a setting for September 23. So we rely on that. So for you, sir, mahirap nang ibalik, hindi na maibabalik. Ano po? It's a done deal. It's there. Di ba? It's a done deal na po. So, tapos na daw yung usapan po nila. Grabe talaga sa pagkataidor, no? Itong pamilya nitong Remulla, mga kababayan po natin. At alam niyo sa kanilang ginawa, no? Magiging tatak na po ito sa kanilang pamilya kung paano po sila nagtraidor sa ating presidente, no? At nakita natin kung paano po talagang kinidnap, no? Ito yung termino na ginagamit ng mga legal counsel po ni President Duterte, no? Kung paano nila kinidnap si Tatay Digong, no? Kung paano nila inaresto na hindi nga po nakita ng mga legal counsel ni President Duterte yung sinasabing warrant of arrest. So, huli na po bago nila ilabas ito. Kaya siguro nga, medyo natagalan po sila sa UAE kasi matagal po yung proseso, no, ng paggawa or ng itong mga dokumento na kinakailangan sa paglapag po ng President Duterte doon po sa The Hague, the Netherlands, di ba? So, yan pala yung kanilang style. So, UAE muna habang pinoproseso pa yung pagdating ng ating dating presidente. Pero alam nyo, dahil sa nangyayaring ito, mga kababayan po natin, no, kabaliktaran po yung naging feedback sa kanila. Imbis na makakuha po sila ng suporta ngayon sa sambayan ng Pilipino, is lalo pang lumakas ang pagmamahal, pagsusuporta ng sambayan ng Pilipino sa pamilya Duterte. At nakita natin ngayon sa Sorbian na nangunguna po itong si Vice President Sara. Anyway, nababasahin ko lang po itong sinasabi ni Atty. Salvador Panilo. Ang sinasabi ni Salvador Panilo, ang talagang tukulin ng Solicitor General ay ipatupad ang rule of law. Hindi ka nag-aabogado sa gobyerno lamang, kundi nag-aabogado ka sa taong bayan na lumikha ng gobyerno. Kaya mayroong pagkakataon na hindi ipinagtanggol ng Solicitor General ang posisyon ng gobyerno pag mali. Yun. Kaya saludo po tayo kay Solicitor General dahil alam niya na ito ay taliwas sa kanyang sinumpaang tungkulin, taliwas, no, sa kanyang paninindigan itong pagtayo bilang abogado, pagtayo bilang abogado ng mga respondent, no, nitong mga sangkot sa di umano'y pagdukot sa ating President Duterte, no, nanindigan siya na supposed to be walang jurisdiction itong ICC sa ating bansa. So, saludo po tayo dyan. At syempre, hindi po tayo titigil sa panawagan na bring him home. Ibalik po ang ating dating presidente dito sa Pilipinas. At kung may kaso talaga siya na dapat papanagutan, no, ay dapat dito yan sa ating bansa. Dahil siya ay Pilipino at tayo po ay may malayang soberenya na hindi dapat pinapakialaman ng mga tayuhan at lalong-lalong hindi po dapat sinusuko ng isang presidente ng Pilipinas ang dating presidente para sa kanilang personal na interes lamang. So, ang nangyari ngayon, tingnan nyo, no, malalaglag na or tuluyan ng malalaglag ito mga kandidato ngayon ni Marcos Jr. dahil sa kanilang ginawa sa kay President Duterte. At hindi lang po yan, no, mas marami pang mangyayari sa mga susunod na araw, lalong ginigipit nila yung mga Duterte dahil hindi pa natatapos, no? At pagkatapos nila iparesto si Pangulong Duterte, no, may plano pa silang ipapress ang kanyang asset, arestuhin si Mayor Basti, no, may mga search warrant di umano na ilalabas, no, para haluguhin yung mga bahay ng mga Duterte, which is yung mga taga Davao naman, yung mga taga Mindanao naman, no, nandun po sila 24 hours na nakabantay na kung sakaling gawin po ito ng ating gobyerno, posibleng magdudulot po ito ng hindi magandang
resulta. Sana wag naman at sana wag nilang ipagpatuloy ang kanilang masamang plano para hindi na po magkagulo pa ang ating bansa. So, yan ang muna yung ating update. Maraming salamat po. And of course, huwag kalimutan mag-like and share po mga kababayan. Thank you.